Isa to sa mga pamantayan ng pagiging local fraghead. Hindi ko lang maalala kung right before pandemic o nag-start na yung pandemic nun eh. Nung nauso to dito sa Pilipinas. Syempre bago naman mauso dito sa Pilipinas, pinag-uusapan na rin naman doon sa ibang bansa. Though yung mga Western, yung mga Amerikano na reviewers, parang hindi pa sila ganun ka-hype sa ganitong mga pabango nun. So anyway, kay Perfumes from Dubai ko to na unang nakuha. Binigay ko sa girlfriend ko nun. So ito yung Pandora Rouge by Pandora Scents, Paris Corner. Dami, no? Basta under ng Paris Corner yan. Under ng Paris Corner yan. Mga sister companies. Isa yung companies doon sa mga companies na yon yung Pandora Scents. So si Pandora Rouge, isa sa pinaka-popular na perfumes na nagawa nila. So masasabi ko, okay kasi si Paris Corner din manggaya ng pabango. Laging on point ba? Siguro maliban sa initial spray, no? On point. From mid to dry down, yan. Or kapag naamoy mo lang sa hangin. Tulad nito, siguro ngayon, alam nyo na kung ano yung ginaya nito. Sa bote pa lang, yan. Baccarat Rouge 540. Ulit, Baccarat Rouge 540. Very popular na pabango for men and women. Sabi nila leaning towards feminine yun eh. Pero isa rin yun sa mga perfumes na sinasabing leaning towards feminine na ako personally, kahit lalaki ko, ginagamit ko yun. Ito, wala rin kasi pala akong Baccarat Rouge dito sa collection natin. Masyado kasing mahal. So, anyway, ito, minsan ko lang nagamit ng solo na ito lang. Kadalasan kapag gagamitin ko to, naka-layer. So, ano ba yung mga scents na nakaamoy na ito bukod sa Baccarat Rouge? Red Temptation ng Zara. Yun, isa pang na-hype din yun before. Dahil nga dun sa scent profile. Kumbaga, mas murang alternative eh. Tapos, Ariana Grande, Cloud. Yun, medyo magkalapit din. Parang there was a time na sabi dun sa group, lahat daw yata ng sa school ba yun or sa concert? Kalimutan ko kung ano yung post na yun eh. Sabi niya lahat daw naka-Baccarat Rouge na. So, parang naisip ko nun, imposibleng naka-Baccarat Rouge lahat dyan. Alam ko yung presyo nun eh. Alangan ng maliban na lang kung lahat ng nandun mga alta kasi sobrang mahal nun. So probably kung hindi Red Temptation ng Zara, kundi Ariana Grande Cloud, malamang ito yun. Malamang yung mga taong naamoy niya dun are fragheads din. Kasi lately, kahit na mga hindi na ganun ka into Middle Eastern perfumes, natututunan na kasi ang dami na palang video sa TikTok tungkol sa Middle Eastern perfumes. Tsaka ang dami na nagbebenta locally. So dati kasi konti pa lang eh. Ngayon, kilala na. May mga pekay na nga rin eh. Ewan ko lang dito sobrang mura na ito para pekein pa. So anyway, ganda ng bote, no? Ang ganda-ganda ako dito eh. Parang first time ko bumili na ito, less than 1,000 pesos lang. 800 pesos nga lang yata nung unang bili ko. Tapos, hindi ako naniniwala na kailangan i-macerate ang pabango pag binili mo. Lalo na yung mga ganito may brand. Kasi nauuso yun dun sa groups eh, na macerate, maturate, kung ano man yung tawag nyo dyan. Yung ganito kasi macerated na to eh, bago ilabas. Pero, ever since na dumami na yung mga pabango ko dito, na hindi ko naman nagagamit lahat. So, imposibleng maubos yan kung unless mabenta, Pero kung for personal consumption, hindi ka mauubos. So, tulad na ito, may mga bote na matagal bago maubos yung laman. Tapos napansin ko, matagal sila nakatenga dyan. Sabihin natin ilang buwan. Better yung naging performance nga after some time, after some months na naka-store lang sila.
Tsaka, syempre, hindi pwedeng tinatamaan ng sunlight yan. Hindi pwedeng may extreme changes sa temperature kasi yun yung kalaban talaga ng mga pabango. So, balik ako dito. Gaano siya ka-close kay Baccarat Rouge? Hindi 1:1 eh. Katulad ng sinabi ko kanina, kung maamoy mo lang sa hangin, pwede na. Kasi, sobrang mahal nga ng Baccarat Rouge. So, kung pangharabas lang, pwede na to kung mga pang batang babae na, hindi naman yung batang bata. Parang mga, kasi yung amoy niya is bagay na pwede na yung teenager hanggang, siguro kahit 40s eh, kayang dalhin to eh. So, pero mga teenager pwede pa rin. Ano ba yung amoy niya? Parang cotton candy. Matamis, ganun. Pero hindi lang basta matamis eh. Parang perfect mixture ng sweet na cotton candy tsaka mga floral notes. Yan, siguro yan. Hanapin ko nga. So, sabi, yung note breakdown niya, meron siyang sweet, woody, floral, tsaka may saffron and ambergris. So, magkalapit nga sila ng note breakdown ni Baccarat Rouge. Gaano katagal siya tumatagal? Ang longevity niya, hindi rin super tagal eh. Siguro mga 6 to 8 hours. Pero hindi na masama para sa presyo niya, tsaka sa scent profile. Yung OG kasi matagal eh. Papansin din yung Baccarat Rouge eh. Pero difference ng presyo nila, kung ito ngayon is nasa a little over 1,000 pesos for a 100 ml bottle. Kung ikukumpara natin kay Baccarat Rouge, more than 10 times in difference. Sobrang layo. Kaya kung gusto mo pangharabas lang, pwede na to. Kailan mo to bagay gamitin? Kung sa Pilipinas, pang evenings or pang air condition setting. Pwede kong sabihin versatile din siya, pero siguro kung i-layer mo. Kasi personal experience ko, ganun eh. Nile-layer ko siya. Tsaka marketed nga siya as unisex. Though, sabi nga nila, leaning towards feminine. Ayun. So, pinakamalaking bentahe niya, yung presyo, versus dun sa quality. Parang, kung wala ka kasing ibang murang alternative for the Baccarat Rouge, why not gamitin mo to? Ganda pa ng bote para sa presyo niya. Halagang 1,000. Ay, naalala ko lang, parang isa to sa mga pabango ko na nagmamantsa. So, ingat kayo kapag i-spray nyo sa damit. Testing nyo muna siguro sa cloth. Tapos, isa pang napansin ko dito, ang taas yata ng oil concentration eh, ito. Dinikan ko kasi to before eh, may something kasi dun sa mga mas mataas yung oil mas mataas yung oil concentration pabango kapag nilipat mo sa mas maliit na bote. Ano bang description nun? Parang sumisingaw yung oil, ganun, nakakapako. So, ewan ko kung isolated case lang, pero yun yung naalala ko dito eh. Yun, anyway, yun lang. Kung na-try nyo na to, lagay nyo nga sa comment section kung agree ba kayo na okay itong alternative. Tsaka, isa pa palang comment ko. Between Zara, Red Temptation, tsaka ito, siguro, ito yung may sasuggest ko. Kung kung estudyante ka pa lang or kung gusto mo lang yung pangharabas. Kasi ang mura eh. Versus Red Temptation naman kasi, pagka Zara perfumes kasi, mababango sila pero laging sablay yung performance. So, yan. Kung versus Ariana Grande Cloud, higher quality pa rin yung Ariana Grande Cloud. Pero kung babalik ako sa presyo, si Ariana Grande Cloud kasi sabihin na natin more than 3K siya. So, 1K lang. So, malaki pa rin yung difference nila. So, kung estudyante ka, or kung
issue yung budget, pero gusto mo yung ganitong Scent DNA, pwede na to. Open na ulit yung Shopee namin, may Lazada kami, tsaka may TikTok, may Facebook, tsaka may Instagram. Pa-like na itong video kung nagustuhan nyo, subscribe. Thank you.